sa malawak na lugar ng Yabunai 7th Frontline Base. Ay may mga pasilidad na the 7th Frontline Base Armory kung saan ginagawa ang mga kasangkapang depensa at sa kabila nito matatagpuan ang Boundary Breaking Armament Preparation Room. Sa loob nito may babaeng nagtanong na palaging nasa era ng madali ang blade. Dagdag pa nito kung mahirap itong ingatan. Ang babaeng nagtanong ay si Han Amora, 25 taong gulang. May ranggong Second Lieutenant at Armament Chief. Ang kausap pala nito ay ang ating bida. Nagtanong si Shinigami na kung may iba pang sandata na maaari niyang ipamalit muna pansamantala sa bayonet niya. Nagsalita si Han Amora na bakit hindi ito gumamit ng baril. Sumagot si Shinigami na lagi na lang siyang nauubusan ng bala. Mungkahi ng babae na porbulman na ng infantry ng ating bida ang bagay na yon. Humingi naman ng tawad si Shinigami. Habang nakatayo sa upuan sinabi ni Han Amora sa ating bida bihirang makakita ng sundalo na lumalaban gamit lang ang blade. At marami pa itong napatay na 12-dosenang kaiki gamit lang ang isang knife. Dagdag pa ni Han Amora na totoong halimaw ang ating bida at sinabing papuri iyon kaya magpasalamat ito sa kanya. Nagpasalamat agad si Shinigami. Maya-maya pa ay biglang may naalala si Han Amora kaya dali-dali itong tumakbo at nagtungo sa isang silid na imbakan. Matapos ay sinabing nahanap na niya. Iniabot kay Shinigami ang isang sandata na prototype. Habang hawak ang sandata nagtanong si Shinigami kung isa iyong spike club. Sumagot si Han Amora na hindi eksaktong kapariho pero magandang armas gaya ng blade. At isa din itong boundary breaking armament. Itinusok ni Shinigami ang kanyang daliri sa matulis na bagay ng sandata sabay iwinasiwas sa ere. Paliwanag ni Han Amora na kapag na-master ng ating bida ang muscle enhancement ng suit ay magagawa na nitong patumbahin ang isang kaiki gamit lang ang mga braso nito. Natuwa ang ating bida sa kanyang nalaman. May pagmamalaking sinabi ni Han Amora na gawa niya ang sandatang iyon. Maya-maya pa ay may napansin ang ating bida sa sandata. Nakita niyang may salita na nakasulat sa sandata. Ang salita ay Kuden. Sinabi ni Han Amora na ang lalaking iyon ay may parihong sinabi gaya mo. Nagtanong ang ating bida na kung sino iyon. Nagtanong si Han Amora kung narinig na ni Shinigami ang pangalang Kuden Ryusei. Si Kuden Ryusei ang pinakamalakas na sundalong tao. Nagulat ang ating bida sa impormasyon na kanyang nalaman. Sa labas ng gusali naglalakad ang ating bida. Habang siya ay naglalakad naisip niya ang sinabi ni Nosferatu na kapag siya ay namamatay ay mas lumalakas siya. Pagtingin niya kay Nosferatu ay mahimbing na natutulog sa kanyang braso. Sinigawan ni Shinigami ang tulog na si Nosferatu at sinabi na kung matutulog ito ay pumunta kung saan. Inisip ni Shinigami na mas lumalakas siya sa tuwing siya ay namamatay. Ang kanyang muscle ay mas lumalakas at mas lamilinaw ang kanyang paningin. Kaya sasabihin na lang ng ating bida sa lahat na nang dahil sa suit kaya siya malakas. Ang mas napagtanto pa ni Shinigami ay ang kanyang aura dahil nararamdaman na niya ang mga aura ng kaiki na hindi niya kayang maramdaman noon. Ngunit kahit na malakas na siya ay hindi pa rin niya kayang protektahan ang kanyang mga kasama. Ilang sandali ng pag-iisip ng ating bida ay may tumawag sa kanya kung pwede siyang maabala sandali. Tapos tinanong ang ating bida kung ito si Shinigami. Nang mapansin ng ating bida ang ranggong ng lalaki ay agad siyang tumayo ng tuwid at sumaludo. Agad siyang nagpakilala na siya si Shinigami at tinawag ang lalaki na Major General. Naisip ni Shinigami na ano ang ginagawa ng isang Major General sa frontline. Bakit siya nito kinakausap? Nagsalita ang Major General at sinabi na huwag kabahan ng ating bida. Sabay nagpakilala na siya si Sakurai at mag-uusap lang sila ng saglit. Sinabi ng Major General na marami na siyang naririnig tungkol sa ating bida at lahat ng sinasamahan nitong unit at lahat namamatay. Tahimik lang si Shinigami na nakikinig. Dagdag pa ng Major General na at least nakomplito lakat ng mission. Salaysay pa ng Major General na ang ating bida ang Death God. Pero wag na daw ng ating bida alalahanin yun. Paliwanag pa nito na ang pagkamit ng tagumpay ay pagkilala sa mga sakripisyo ng kanilang mga kasama. Hinawakan ng Major General si Shinigami at tinawag siyang Sergeant at sinabing magaling ang mga ginawa ni Shinigami. Natamimi naman ang ating bida sa kanyang narinig dahil isa na siyang Sergeant. Binati ng Major General Sakurai ang ating bida at sinabing iaanunsyo din agad ang balita. Hindi makapaniwala si Shinigami sa mabilis niyang pag-promote.
Mungkahi ng Major General na lahat ng misyon ni Shinigami ay 100% na nagtagumpay sa 14th Frontline. Tinawag nito ang ating bida na Death God at inutusang magpatuloy lumaban. At malakas na sinabi na nakuha ng ating bida ang kanyang pagrespeto. Napasabi na lang ang ating bida na napakabait ng Major General. Ngumiti ang Major General Sakurai at mungkahi nito na hindi na siya makapaghinti na makita tagumpay ni Shinigami sa hinaharap at agad din itong nagpaalam. Muling sumaludo si Shinigami sa papaalis na Major General matapos ay naging emotional ang ating sa kanyang kasiyahan na naramdaman. Habang naglalakad palayo ang Major General Sakurai at sinabi na si Ai Shinigami at Kuzo Takeharo ay parehong may 100% success rate kada mission. Dagdag pa nito na ano kaya ang mangyayari kapag pinagsama ang dalawang ito sa isang mission. Sa isang malawak na deserto na terek ang sinag ng araw. Makikitang napakaraming tangking pandigma ang nakahanay na tuloy-tuloy sa pag-usad na animoy may magaganap na matinding digmaan. Habang tuloy sa pag-usad ang mga sasakyang pandigma ang isa nito na ating nakikita ay ang Armored Personnel Carrier No. 8. Ang ika-32 squad ang laman nito na kinabibilangan ng ating bida. Sa loob nito may lalaking nagsalita ang squad leader ng 32 squad na nagngangalang Kondo 30 taong gulang na dating Special Force. Paliwanag nito sa kanyang mga kasama ang mga kalaban ay nagamit ng radio signal para malaman ang kanilang lokasyon. Kaya pinapagamit nito ang mga kasama ng radio silent mode. Tapos nagtanong pa ito sa kanyang mga kasama kung natatandaan ng mga ito ang malawakang operasyon noon nakalipas na 6 na buwan. Dahil ngayong ay aatake sila ng mabilisan sa mga kalaban. Ang ating bida ay tahimik lang na nakikinig sa paliwanag ng kanilang leader. Habang ang duwag na si Kuzo ay nakatitig sa mga kasama nito. Dagdag pa ng leader na huwag titigil sa pag-atake. Bago mawala ang mga panangga, sumagot naman agad ang mga sundalo. Habang nakatingin si Kuzo sa mga katabi nitong sundalo ay naiisip niya na parang nakita na niya ang mga ito kung saan. Napagtanto niya na ang lalaking nakaputi ay si No 27 taong gulang. Ito ay ang 7th base top 1 Kaiki Killer at ang sundalo naman na may taklob sa bibig ay si Tak Ikawa 27 taong gulang at ang 7th base second best Kaiki Killer. Habang pinagmamasdan ni Kuzo ang mga kasama ay naisip niya na ang dalawang best Kaiki Killer ng 7th base at ang leader na dating Special Force ay nagsama-sama sa iisang squad kaya pagsasama-sama ito ng mga VIP. Tanong pa ni Kuzo sa kanyang isip na bakit siya humantong sa ganitong pagkakataon. Napangiti si Kuzo at naisip na ang pinakamahalaga ay mapalapit sa mga big shot na ito. Tinangkang kausapin ni Kuzo si No at Tak Ikawa sabay sabing marami siyang naririnig na mga kabayanihan ng dalawang ito. Hindi naman siya pinansin ni No bagkus ang inimaikan nito ay ang ating bida. Tinanong nito kung si Shinigami ang ating bida. Sumagot naman ang ating bida na siya si Sergeant Ai Shinigami. Inimaikan ni No si Tak Ikawa at sinabing tama siya na ang kanilang kasama ay ang Grim Reaper na si Shinigami. Sinabi ni Tak Ikawa na ikinagagalak niyang makatrabaho si Grim Reaper ay. Lumapit ang leader sa ating bida at nagmungkahi na marami na siyang narinig na mga nagawa ng ating bida at kung paano ito parang isang Grim Reaper habang pinapatay ang mga Kaiki. Sinabi ni No sa ating bida na umaasa sila kay Shinigami. Dagdag pa ni Tak Ikawa na susunod sila kay Shinigami. Napangiwi na lang si Kuzo dahil ang ating bida ay kinikilala ng mga big shots. Sumagot ang ating bida na siya ang namanggana kaya at siya na ang bahala. Naisip ni Kuzo na talagang malaki na ang pinag-iba ni Shinigami. Maya-maya pa ay bigla silang napalingon sa labas at may nakita silang bangkay ng Kaiki na tinubuan ng isang halaman. Habang sila ay patuloy sa pag-usad makikitang ang malalaking butas sa lupa na sanhi ng labanan. Maya-maya pa ay sumigaw ang leader na magsilabas na ang mga sundalo at magsisimula na ang laban. Nagtungo ang mga sundalo sa isang abandonadong syudad na pinaninirahan ng napakaraming Kaiki. Sa itaas ng syudad ay may mga nagliliparang mga Kaiki at sa ibaba naman ay ang napakaraming Kaiki na kadalanang kinahaharap ng ating bida. Umangil ang lahat ng halimaw at agad nagsisugod sa mga sundalong kanilang nakita. Hindi naman nagpahuli ang mga sundalo at sumugod din ang mga ito sa pangunguna ng ating bida. Kasabay ng pagpapalipad ng missile ng mga tangki. Napatingin si Shinigami sa mga missile sabay nagpatuloy muli sa pagsugod.
Habang babagsak na ang mga missile ay nag-activate naman ang sundalo ng kanilang shield para sa mga kalaban at para mabawasan ang malakas na impact ng missile. Nang mapansin ng mga Kaiki ang tatama sa kanilang missile ay agad nagsipag-handa ang mga ito ng mga apoy sa kanilang kamay para muakin ang mga missile. Walang naging silbi ang mga missile dahil sinalubong ng fireball ng mga Kaiki at tuluyang sumabog. Nagpatuloy sa pagsugod ang mga sundalo. Sumigaw ang isang sundalo kaya mas bumilis ang kanilang pagsugod. Nagsisugod na rin ang mga Kaiki na handang patayin lahat ang mga sundalo at gawing pagkain. Napagtanto ng ating bida na nag-iba ang mga gayaw ng Kaiki imbis na magbato ng fireball ay nagpalit ang mga ito sa close combat. Agad inilabas ni Shinigami ang kanyang sandata at ini-activate ang boundary break ang armament ng sandata. Agad niyang sinugod ang isang Kaiki sabay tumalo ng mataas at malakas na binato ang kanyang sandata sa ulo ng Kaiki. Sa lakas ng pag-ataking iyon ay nawasak ang katawan ng Kaiki at bumitak ang lupa. Agad niyang nilabas ang kanyang rifle at pinaputukan ang isang Kaiki kaya nagkabutas-butas ang katawan nito. Paglapag sa lupa maagas niyang sinabi na bagsak na ang dalawa. Habang nagpapatuloy ang labanan ay naisip ni Shinigami na hindi gumagamit ng fireball ang mga Kaiki. Maya-maya pa ay may narinig na tunog ang ating bida kahit ang mga Kaiki ay napahinto rin dahil sa tunog. Matapos marinig ng mga Kaiki ang tunog na iyon ay agad nagmadaling sumugod ang mga ito sa ating bida at mga sundalo. Naisip ng ating bida na kung ano ang tunog na iyon pero hindi na niya pinansin at tinawag ang squad leader. Agad namang sumigaw ang squad leader na magsipaghanda sa shooting formation at patayin lahat ng pasugod na Kaiki. Agad namang naghanda ang mga sundalo sa kanilang shooting formation at pinagbabaril ang mga ito. Maya-maya pa ay nakalapit ang isang Kaiki sa isang sundalo at kinagat ito sa balikat. Sa tagpong ito ay dito na nagpatayan ang dalawang panig. Sumigaw sa galit si Shinigami at sinugod ang mga Kaiki. Lahat ng hamarang sa kanyang daraanan ay walang kahirap-hirap niyang pinapatay. Hampas dito baril doon ng Malamatrix na galawan ng taga-recap east ng ating bida. Gamit lang ang kaliwang kamay ay madali niyang naalis ang magazine at mabilis na nalalagyan. At nagpatuloy sa pagpatay ng mga Kaiki na nakaharang sa kanyang daan. Nagutos ang squad leader na sundan si Shinigami at huwag titigil sa pagpapaputok. Habang nagtatanggo sa syudad ang squad ni Shinigami ay pinapatay nila lahat ng Kaiki na hamarang sa kanila. Habang sila ay sumusugod na isip ni Shinigami na kailangan nilang iligtas ang mga tao na nasa containment zone anuman ang mangyari. Ang 7th District ay bumagsak dahil sa pag-atake ng mga Kaiki at nabalot ng kadiliman ang lugar na ito. Hindi mabilang na tao ang natrap at nakulong sa lugar na ito. Ang mga natatakot na tao ang magiging sunod na pagkain ng mga Kaiki. Ang layunin ng kanilang operasyon ay patayin lahat ng mga kalaban na nasa containment zone at iligtas ang mga tao na naririto. Ang labanan sa mga Kaiki ay malapit na sa kanilang pakay. Habang si Shinigami ay walang tigil na nakikipaglaban sa mga Kaiki ay alam naman ng nakararami na ang lahat ng battle results dahil sa mga nagawa ni Shinigami ay ang Grim Reaper. Maya-maya pa ay napatingin si Shinigami sa signal na pinalipad sa ere at ang ibig sabihin nun ay i-block ang mga fireball at may 5 minuto lang at mawawala na ang kanilang panangga. Kaya kailangan nilang magpatamba ng marami bago pa mangyari iyon. Mabilis na sumugod ang ating bida patungo sa napakaraming Kaiki. Ayon sa alaala na sinabi ni Nosferatu sa ating bida, na marahil undead si Shinigami pero mayroon itong limitasyon. Kapag namatay ang ating bida para mabuhay muli ay mayroon 3 kondisyon ang kailangan magawa. Una, kailangan nitong magintay ng ilang oras para mabuhay. Pangalawa, kailangan malayo sa tubig dagat. Nagtanong si Shinigami na ano ang pangatlo. Sinabi ni Nosferatu na kailangan nitong protektahan ang kanyang puso na hindi makain ng Kaiki. Nagtanong si Shinigami na ano ang mangyayari kapag nakain. Sagot ni Nosferatu na hindi na ito mabubuhay at ang kanyang kakayahan ay makukuha ng Kaiki na kumain sa puso niya. Paalala nito sa ating bida na tingnan kung saan siya mamamatay. Habang sumusugod sa mga kalaban, naisip ni Shinigami na kapag namatay pa siya sa lugar na ito ay sigurado kakainin siya ng mga Kaiki at hindi na siya mabubuhay pang muli. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandata at inatake ng napakalakas ang isang Kaiki. Matapos nun napalibutan na ang ating bida ng mga Kaiki ngunit walang nagtangkang sumugod dahil nanginginig na sa takot ang mga ito. Dahil sa nakakatakot na aura ng ating bida,
Ilang sandali lang may nagpalipad ng dilaw na signal na ang ibig sabihin ay 3 minuto na lang ang natitira sa kanila. Nagpalat ng magazine si Shinigami at bago pa bumagsak sa lupa ang magazine at agad siyang sumugod. At galit na sinigawan ng mga Kaiki na kapag hindi sumugod ang mga ito ay siya ang lalapit sa kanila. Nagsipag-anggilan ang Kaiki at hinarap ang ating bida. Tumalon ng mataas si Shinigami habang nasa ere ay narinig na naman niya ang kakaibang tunog. Pagbagsak pinatay niya agad ang dalawang Kaiki. Maya-maya pa ay naghanda na ang mga Kaiki ng kanilang fireball. Sinabihan ng ating bida ang kanyang mga kasama na magsi-atras ang mga ito. Ibinato na ng mga Kaiki ang kanilang fireball sa ating bida. At nagkaroon ng pagsabog sa unahan ng ating bida para pigilan siya sa pagsugod. Naisip ng ating bida na kung ang tunog ang signal na nag-uutos sa mga Kaiki para pigilan siyang makalapit. Nagtanong si Nosferatu kung ayos lang ito. Ayon pa dito na napakaraming nakakainis na tunog na maririnig sa paligid. Nagtanong si Shinigami kay Nosferatu na kung ang mga sounds na kanilang naririnig ay ang communication ng mga Kaiki at kung ganun ay sabihin sa kanya ng mas maagap. Sinabihan ni Nosferatu ang ating bida ng tanga dahil hindi niya matutulungan ang ating bida kapag wala sa labanan ang gluttonous demon. Mungkahi pa ni Nosferatu na paparating na ang mga fireball ng kalaban at ano ang gagawin nito. Hindi naman sumagot ang ating bida at hinarap ang mga fireball na tatama sa kanya kaya tumakbo pasulong si Shinigami. At winasak ang mga fireball na tatama sa kanya gamit ang kanyang rifle. Nang makalapit ay agad niyang binanatan sa ulo ang isang Kaiki gamit ang kanyang sandata. Sa gitna ng matinding labanan ay makikitang may isang taong tumatakas sa labanan patungo sa butas para magtago. Matapos makapunta sa butas ay ito pala ay si Kuzo na naduwag na naman sa pakikipaglaban. Biglang nagkaroon ng pagsabog malapit sa kanya kaya madali siyang nagtago at nagtakip ng kanyang tainga. Matapos sumilip sa pagsabog nasabi na lang niya sa kanyang sarili na bakit siya nasa ganitong sitwasyon na kailangan niyang lumaban sa frontline. Nakapikit na lang siya at sinabing magtatago na lang muna sita at iintayin kung ano ang kahahantungan ng labanan. Maya-maya pa ay may nagsalita kay Kuzo at tinanong kung nagpapahinga din ito. Napalingon siya sa lugar ng nagsalita. Pagtingin niya may nakita siyang dalawang duwag na sundalo kagaya niya na nagtatago sa butas habang nasa gitna ng labanan. Nagsalita ang isang duwag na sundalo na imposible na matapos ang lahat. At ano ang magiging silbi ng pakikipaglaban nila at humarap sa mga Kaiki? Sabi pa ng isang duwag na sundalo na bakit hindi na lang nila hayaan na umatake ang mga tangking pandigma. Kaya magtago na lang sila. Habang nakatingin si Kuzo sa dalawang duwag na kagaya niya ay naisip niya na mga tanga ang mga ito. Dahil kung mala ang mga sundalo at boundary break ang armament ay ang mga tangki ang aatakihin ng mga Kaiki. Biglang sumigaw ang leader na umatake at huwag hihinto. Narinig naman ng isang duwag na sundalo ang sigaw na iyon. Imbis na tumulong ay tumawa pa ito at sinabi hindi siya tatayo para tumulong. Mungkahi pa ng isang duwag na ang nagplano ng pag-atakeng ito ay isang tanga. Ngumiti ang isang duwag na sundalo at sinabi kay Kuzo na magkakatulad lang sila na nagpapahinga sa maganda pwesto na ito. Nagsalita si Kuzo at sinabi dalawa na hindi niya alam kung saan nagmula ang dalawang duwag na ito. Nagalit si Kuzo at sinabi sa duwag na wag siyang i-compare sa mga ito. Nagalit ang isang duwag na sundalo at nagtanong kung ano ang sinabi ni Kuzo. Matapang na sinabi ni Kuzo na nagtatago siya rito para mag-obserba sa mga nangyayari. Dagdag pa na sa pamamagitan ng kanyang kakayahan ay magagawa niyang makaligtas sa labanang ito. Nakatinginan ang dalawang duwag na sundalo sabay humagalpak ng tawa. Utos ng isang sundalong tumatawa na ipakita sa kanila ang sinasabing kakayahan ni Kuzo. Nagalit si Kuzo at sinabing nag-obserbo lang siya. Nagseryoso ang duwag na sundalo at pinaliwanag kay Kuzo na ang taong iyon lamang ang may kakayahan na makaligtas sa labanang ito sabay turo sa ating bida. Habang nakatingin sa ating bida ay sinabi pa nito na ganoong klase ng tao ang kanyang sinasabi. Salaysay ng duwag na sundalo na mula nang magsimula ang labanan si Shinigami ang tumayo sa harapan at nanatiling malakas at ganon ang sinyalas ng hindi nagpapakita ng pagod. Habang ang ating bida ay walang tigil na nakikipaglaban sa mga Kaiki. Sinabi ng sundalo na mamatay sila kaya wala silang magagawa kundi magtago. Habang nakikipaglaban si Shinigami ay hindi naman nagustuhan ni Nosferatu ang mga galaw ng ating bida.
Kaya wala na siyang nagawa at sinabi ni Nosferatu sa ating na walang punto ang mga galaw nito mungkahi pa sa ating bida na wala itong pakiramdam. Napatanong si Shinigami kung anong sinasabi nito. Inutos ni Nosferatu na huwag dumipindi sa paningin kundi gamitin ang pandama para maramdaman ang aura. Napaisip si Shinigami pero agad siyang pumikit at huminga ng maluwag. Pinakiramdaman niya ng maayos ang mga nasa paligid niya at matagumpay na naramdaman ang lokasyon ng mga Kaiki. Matapos nun agad niyang binaril ang Kaiki na nasa katabi niya kaya agad na namatay ang dalawang Kaiki. Nagtaka si Shinigami dahil malinaw niyang nakikita at nararamdaman ang mga paggalaw ng mga Kaiki. Ngumiti si Nosferatu at sinabing mas patalasin pa nito ang kanyang pandama para mas maramdaman ang aura ng kalaban. Napaisip si Shinigami na kung bakit siya laging binibigyan ng advice ni Nosferatu. Nasabi ni Shinigami na nakakatuwa ito. Ngumiti si Nosferatu at sinabing wag na itong magsalita ng kung ano-ano. Sabay tanong kung gusto ba ng ating bida o hindi ang naitulong niya. Muling ginamit ni Shinigami ang kanyang pandama at naramdaman ang mga Kaiki na malapit na siyang masakmal. Agad siyang umaksyon at pinagpapatay ng walang kahirap-hirap ang mga Kaiki. Naisip ni Shinigami na dahil nararamdaman na niya ng maayos ang mga ito ay kaya na niyang magpabagsak ng dalawang kalaban sa isang galaw lang at naisip muli na mas madami pa dun ang kaya niyang talunin. Sinabihan ni Nosferatu ang ating bida na kung sa pagtakbo lang may silbi ang mga binti nito kaya inutusan ni Nosferatu ang ating bida na gamitin rin ang mga binti sa pag-atake. Agad namang nakinig ang ating bida kaya matapos niyang atakihin sa ulo ang isang Kaiki gamit ang sandata ay agad naman niyang binanatan ng sipa sa mukha ang isang pasugod na Kaiki at mabilis na bali ang leeg ng Kaiki. Napagtanto ng ating bida na ang teknik na iyon ay parang sa Kaiki. Kinagat ni Shinigami ang kanyang rifle at mabilis na pinatay ang mga Kaiki sa kanyang harapan. Tumilapon ang mga ito sa ere dahil sa galaw na iyon. Ngumiti si Shinigami sa kanyang ginawa habang si Nosferatu ay masayang sinabi sa ating bida na nagawa nito. Manghang-mangha sa galawan ng ating bida si Kuzo habang nakasilip sa kanyang pinagtitiguan. Napasabi na lang sa kanyang isip na halimaw si Shinigami. Napaisip pa na kung totoong natalo na siya kay Shinigami. Napatanong pa kung nasa ibaba na siya ng ating bida. Naiisip pa rin ni Kuzo na kung natalo na talaga siya kay Shinigami. Sinabihan ng isang duwag na sundalo si Kuzo na kung saan ito tumitingin at kahit anong mangyari ay hindi ito kailanman magiging katulad ni Shinigami. Mungkahi ng isang duwag na sundalo na hayaan ng si Grim Reaper ay ang umayos ng lahat. Dahil ang ordinaryong sundalong kagaya nila ay hindi kayang maayos ang mga bagay na ganito. Hindi matanggap ni Kuzo ang katotohanan kaya nagngit-ngit na lang siya sa galit. Habang nagagalit sinabi ni Kuzo na hindi niya matanggap ang ganong bagay. Napabuntong hininga na lang ang isang sundalo. Tinutukan ng baril ni Kuzo ang dalawang duwag na sundalo sa mukha. Nagalit ang sundalo at sinabihan sa Kuzo ng anong ginagawa nito at hindi isang baro ang ginagawa nito. Pagalit na sinabihan ni Kuzo ang sundalo na tanga ito dahil ang pagtatago sa butas na ito ay pagpapakamatay. Sumagot din ito ng pag-alit at sinabi kay Kuzo na ano ang mga pinagsasabi nito habang ang isa ay nanginginig sa takot dahil sa kanyang nakikita. Paglingon ng sundalo ay tumambad sa kanila ang mga Kaiki na handa silang kainin. Napasigaw sa takot ang isa at ang isa naman ay tangkang kukunin ang kanyang rifle pero hindi na niya iyon nagawa dahil agad silang napaslang ng mga Kaiki. Pinagbabaril ni Kuzo ang mga Kaiki na umatake sa dalawa. Nang mapatay niya ang mga Kaiki ay nagmungkahi siya na hindi siya mamamatay sa lugar na ito at malalampasan niya ang lahat at makakagawa ng magandang bagay. Lumingon si Kuzo sa ating bida at sinabing gagamitin niya ito sa mabuti. Sa gitna labanan na para nilang mga langgam sa dami ay wala pa ring tigil ang paglalaban ng dalawang panig. Habang pumapatay ng mga Kaiki sinabi niya kay Takikawa na nakakalayo na si Shinigami. Sumagot naman si Takikawa na bilasan nila para makaabot. Sumigaw ang leader sa kanyang mga kasama na bilasan ng mga ito para abutan si Shinigami at protektahan dahil ang ating bida ang susi sa kanilang tagumpay. Agad namang nagsipag bilasan ang mga sundalo patungo sa ating bida. Sa isang banda si Shinigami ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa mga Kaiki ng walang tigil. Nag-alala si Nosferatu at naisip na ang sitwasyon ng ating bida ay magiging masama pa sa kanyang naiisip. Nina si Shinigami dahil naubusan na naman siya ng bala. Kaya binitawan na niya iyon at ang sandata na lang sa close combat ang kanyang ginamit.
Agad nagsisugod ang mga Kaiki sa ating bida kaya binanatan niya agad ng isang hampas sa ulo ang isa habang iniiwasan ang atake ng ibang Kaiki. Nang malapit nang tumama ang atake ng isang Kaiki sa kanyang likod ay nasangga naman niya ito gamit ang kanyang sandata. Pero tumilapon si Shinigami sa ere nang dahil sa ataking iyon. Sumigaw ng malakas ang ating bida at pagbagsak inaki niya ng malakas sa ulo ang isang Kaiki. Pero hindi niya naiwasan ang atake ng dalawang halimaw sa kanya tabi at tuluyan siyang nakalmo. Nasugatan si Shinigami sa kanyang braso at tagiliran. Muli na naman siyang inatake ng mga Kaiki. Hindi pumayag ang ating bida sabay inatake ang mga papasugod na kalaban ng napakalakas kaya tumilapon ang mga ito. Ininda na ng ating bida ang kanyang pinsala dahil nauubusan na siya ng dugo at nanlalabo na rin ang kanyang paningin. Kinabahan si Nosferatu dahil kapag namatay si Shinigami sa lugar na ito ay kakainin ang ating bida ng mga Kaiki at makukuha ang kanyang kapangyarihan. Kaya wala nang ibang pamimilian pa si Nosferatu. Binato ng mga fireball ang ating bida ng mga Kaiki. Agad naman nakailag si Shinigami. May isang Kaiki na aatake sa kanyang likuran na pansin naman agad ni Shinigami kaya nabigyan niya ng isang sipa. Pero hindi niya napansin ang ibang atake dahil sa pinsalang kanyang natamo kaya tinamaan siya ng atake ng dalawang Kaiki sa kanyang likod kaya tumilapon palayo ang ating bida. Pagbagsak ni Shinigami ay agad siyang sinugod ng isang caterbang Kaiki para pagpistahan. Maya-maya pa ay nagsalita si Nosferatu at tinawag ang ating bida ng tanga. Sa isang iglap lang nagkaputol-putol ang mga katawan ng mga Kaiki na aatake kay Shinigami. Nagulat si Shinigami pagtingin niya sa kanyang likod ay patay ang mga Kaiki. Nagpilit bumangon si Shinigami habang tumutulo ang dugo. Nagsalita si Nosferatu na napakaswerte peren ng ating bida. Lumitaw si Nosferatu sa dugo ni Shinigami at kinontrol ang dugo niya. Mungkahi ni Nosferatu na tutulogan niya si Shinigami pero sa lugar lang kung saan hindi sila makikita ng mga tao. Nagtanong si Shinigami na kung ito ang kakayahan ni Nosferatu. Kumpiyansang sumagot si Nosferatu na ang kontrolin ng dugo ang kapangyarihan ng isang haring gaya niya. Ngumiti lang si Shinigami dahil sa ugali ni Nosferatu. Nagtanong si Shinigami kung bakit hindi ginamit ni Nosferatu ang kapangyarihan niyon noon pa. Sumagot si Nosferatu na dahil hindi niya gustong tulungan dati ang hanggal na gaya nito. Ginamit ni Nosferatu ang dugo ni Shinigami para gawing matalim na sandata at naghanda para tulungan sa laban ang ating bida. Tumayo ng tuwid si Shinigami at naghandang lumaban habang si Nosferatu ay kinukontrol ang dugo ng ating bida at ginawang matalim na kalawit. Agad sumugod ng napakabilis ang ating bida at sa pagkakataong ito ay dalawa na silang magkasamang lumalaban sa mga Kaiki. Bawat Kaiki na hamarang ay namamatay ng mabilis. Habang nagaganap ang matinding labanan sa lupa ay sa himpapawid naman ay may isang dambuhalang Kaiki na lumilipad at nagmamasid lang sa nangyayari sa ibaba. Dito po muna natin tatapusin ang ating kwento sapagkat ang sunod na chapter ng bagong manual na ito ay hindi pa na-release kapag nag-release na ay gawan ko agad ng recap.